Sumpa ng Dagat. Ito ay isang akda ni Denise Fernando or ang Group 1. Sa isang kumpanya ng paglalathala, si Mateo ay isang supernatural journalist na nagbabahagi ng mga kwentong kababalaghan o di ordinaryo sa mga tao. Laging dinududahan ang kanyang mga nililikhang artikulo. Minsan naman ay pinapaniwalaan ang mga ito. Para maging viral ang kanyang mga artikulo, naisip ng kanyang kumpanya na mag-on-site siya sa kanyang investigasyon para sa kapanipaniwala ang kanyang artikulo. Kasalukuyang paksa ng kanyang investigasyon ay mga sirena o sireno. Unang naisip ni Mateo para sa kanyang pupuntahan para sa online investigasyon niya ay ang kanyang lugar na kinakalikitahan bago siya ay lumawas ng syudad, isang remote island ng Cebu. Kailangan niya pang bumiyahe ng 8 oras para makarating sa kanyang destinasyon. Umuwi siya sa tahanan niya kung saan sinalubong siya ng kanyang ina. Matanda na pero malakas pa ang kanyang mga tuhod. Sa isip ni Mateo, alam niya wala siyang makukuhang anumang ebidensya ng sirena sa kanyang lugar. Umuwi lang siya para makamusta ang kanyang masakiting ama at tumatandang magandang ina. Para mas sweldohan pa rin ay pumunta si Mateo sa lugar pwedeng matagpuan ang mga sirena. Dala-dala ang kanyang mga kamera. Siya ay nag-ikot sa dalampasigan sa dibdibin ng Puebla, malapit sa dalampasigan kung saan walang taong pumupunta o bangkang dumadaong. Kinuhanan niya ng litrato ang lugar upang magamit ni Mateo at ma-edit niya ang imahe. Pero naisipan ni Mateo na hindi pa rin ito paniniwalaan ng kanyang boss na matibay na ebidensya na totoo ang mga sirena. Kaya sa sunod na araw ay nanghiram siya ng bangka sa bayan at bumisita sa bawat na isla na pwede niyang makakita ng sirena. Narating na ni Mateo ang huling isla na pwedeng makakita siya ng sirena o kahit ano na makapapatunay na totoo sila. Dahil sa maikling pasensya at pagsikap para mahanap pa si Mateo, pinili niya na lang i-edit ang mga litratong nakuha niya. Ito ay gagawin niya pag-uwi niya. Pagsakay ng bangka ni Mateo ay biglang kumidlat malapit sa islang huli niyang napuntahan. Dali-dali siyang nagsagwan ng kanyang bangka papalayo sa isla pero ito ay gumala sa pwesto nito. May ipo-ipo pala sa nakasunod sa bangka ni Mateo at tuluyang nahigop nito ang bangka ni Mateo at si Mateo. Tabing dagat man nakatira si Mateo pero hindi talaga marunong lumangoy si Mateo kaya sa sitwasyon na ngayon walang kayang magawa si Mateo kundi malunod at tanggapin ang kanyang kapalaran. Unti-unting lumubog ang katawan ni Mateo sa malawak na karagatan, hanggang may nilalang na lumapit kay Mateo at hinablot ang walang malay na Mateo at lumangoy ng mabilis patungo sa pinakamalapit na isla na ang nilalang. Misteryosong nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Ito na ba ang tinatawag na sirena na hinahanap ni Mateo? Galit na tiningnan ng nilalang ang walang malay na Mateo dahil sa biglang pagbisita sa personal na kuta ng nilalang. Pero hindi makuhang iwanan nito si Mateo na mamatay lang sa dagat. Sa wakas ay gising na si Mateo mula sa karumaldumal na pangyayari. Muntik na siyang mamatay. Agad na nagtago ang nilalang sa malapit na malaking bato upang mapagmasdan niya muna ang kalagayan ng taong nasagip niya. Napabalikwas ng bangon si Mateo. Nagulat siya bakit nasa dalampasigan na siya ng isla kung saan ang kanyang tirahan. Napaiyak si Mateo sa saya niya na nakita pa niya muli ang araw. Ibinato niya ang kanyang mga sapatos sa dagat sa galit niya pero hindi niya alam na natamaan ni Mateo ang nilalang na nagsagip sa kanya. Sa galit na nilalang, pinakas niya ang hampas ng alon tungo kay Mateo. Tumaas ang alon hanggang sa matamaan si Mateo.
Tumawa ng malakas ang nilalang hanggang narinig ito ni Mateo. Lumapit si Mateo kung saan niya narinig ang tawa at laking gulat niya. Isang sireno. Mahaba ang kanyang puting buntot pati ang kanyang buhok. Nagulat ang sireno na katabi na pala niya si Mateo ay agad lumangoy palayo ito kay Mateo. Dahil sa akalang hindi totoo ang mga sirena at sireno, ay hinabol ito ni Mateo sa dagat kahit hindi siya marunong lumangoy, upang kumpirmahin na totoo nga na sireno ang kanyang nakita at hindi ito guni-guni lamang. Hinabol ito ni Mateo hanggang sa malunod siya muli, dahil malalim na bahagi ng dagat ang nilalangoyan ng sireno. Sumaklolo agad ang sireno sa nalulunod na Mateo at muling ihinatid niya ito sa dalampasigan. Lalangoy na sana palayo ang sireno hanggang sa pinigilan ito ni Mateo. Sinubukan niyang makipag-usap sa sireno na kung pwede pag-usap sa kanya at walang masamang plano na ibabalak ang parehong panig. Nagpakilala si Mateo sa sireno at gayon din ang ginawa ng sireno sa nangangalang Jess. Nagkwentuhan ang dalawa na parang matagal na silang kaibigan na ngayon lang muli nagkita. Sila ay nagkwentuhan hanggang sa tirik na ang buwan at makita na nito mula sa refleksyon sa dagat. Parang ayaw na umahon sa kanilang mga kwentuhan, pero kailangan na din umuwi ni Mateo at ang sireno. Bago silang naghiwalay, niyaya muli ni Mateo si Jess na magpakita muli bukas. Sa susunod na araw, ay nagpakita mula si Jess ni Mateo. Pero dala na ni Jess ang bangka na sinakyan ni Mateo kahapon na lumubog dahil sa ipo-ipo at ginamit nila ito para magpasyal sa mga dagat at mga islang pwedeng mabisita nila. Para kay Mateo, masaya na siya na kasama si Jess. Magkaiba man sila sa maraming bagay, pero sa maikli na panahon ay naging malapit niya itong kaibigan. Talagang naaliw si Mateo sa bagong kaibigan niya, ay nakalimutan niya ang tanging layunin ng pag-uwi niya sa probinsya. Ay ayon ay ang paglika ng viral hit para sa kanyang kumpanya, sireno na totoo. Talagang magiging viral ito. Pero ano ang mangyayari sa kaibigan niya, pero pag hindi niya naman ito gawin ang trabaho niya na maaberya? Ipinasa ni Mateo ang litrato ni Jess sa kumpanya niya kasama ang bagong artikulong nagawa niya at mas matibay na ebidensya na totoo nga ang sirena. Isang video kung saan naglalaro sila ni Jess sa dalampasigan, agad tinawagan siya ng boss niya sa trabaho at agad na tutungo sila isla upang magkaroon ng eksklusibong saklolong ito. Pero ang hindi alam ni Mateo ay nakipag-contact na ang boss niya sa isang broadcasting office para magbigyan sila ng slot ang kanilang nadiskubring hindi ordinaryo nilalang. Ito nga ang araw ng pag-abot ng trabaho ni Mateo sa isla upang mapamasdan ang sireno sa malayo. Nakumpirma nila na totoo nga ang sireno na naglalangoy malapit sa dalampasigan sa harap ng tirahan ni Mateo. Agad na tinawagan niya ang broadcasting office para sa kumpirmasyon. Mateo napuyat sa overnight sa pagtrabaho sa artikulo. Walang alam si Mateo sa ikinulong na ang kanyang kaibigang sireno at isinakay na sa pribadong bangkang ito. Bumaba si Mateo sa dalampasigan upang kumain kasabay si Jess. Tinawagan niya si Jess para ito lumabas hanggang sa isa sa kasama sa trabaho ni Mateo ay nagsumbong sa kanya na si Jess ay nasa hawak na ng boss niya kasama ang broadcasting team. Agad na pinuntahan ito ni Mateo ang bangka. Naabutan ni Mateo ay isang naghihinang Jess na kabitay sa lambat. Kapag hindi nakalapat ang buntot ni Jess sa tubig dagat ay siya'y manghihina hanggang sa tuluyan na maging bula na lang. Kawawang sireno. Nagmamakaawa si Mateo na pakawalan si Jess dahil nanghihina ito at maaari siyang mamatay. Nagmatigas ng ulo ang boss ni Jess. Itinulak niya si Mateo para mahulog siya sa bangka at sabay paandar ng mabilis sa bangka tungo sa syudad. Pero ang hindi nila alam na makakalaban nila ang iba pang sirena at sireno sa pagkidnap kay Jess. Isang malaking kasalanan ito para sa mga sirena na hindi nila papalagpasin. Higit 100 ng mga sirena ang biglang sumulpot
ang pinaligiran ng ang bangka at nilamon ito ng malaking alon, kasama na din ang sakay ng bangka. Si Jess ay wakas na nakalaya sa lambat, pero agad lumagoy siya sa mabilis tungo kung saan inuhulog si Mateo. Sa wakas, natagpuan niya si Mateo na walang malay. Agad niyang dinala ni Jess sa pinakamalapit na isla at sinubukan gisingin si Mateo. Pero walang tumob si Mateo. Luha tumula ng mukha ni Jess. Ganito ba mamatay ang kaibigan niya? Ito na ba ang huling pahinga na aklat ni Mateo? Ang reyna ng mga sirena ay lumalapit kay Jess at inabutan siya ng isang perlas. Itong perlas ay tinatawag na sumpa ng dagat. Isa itong makakapangyarihan biyaya ng isang sirena. Ito ay nakakapagaling ng kahit anong sakit. O kahit naharap niya ang kamatayan ay maaaring mabuhay uli ang makagamit nito. Agad ginamit ito ni Jess para kay Mateo. Unti-unti na imulat na ni Mateo ang kanyang mga mata at una nakita niya sa harapan niya ay ang kaibigan niyang puno ng luha ang mga mata. Iniyakap niya ito para mapatahan ito, pero nakagulat din ang bagbagong gising ng ordinaryong tao ay 100 sirena na nag-aabang sa kanyang pagising. Lumuhod si Mateo kay Jess at humingi ng tawad sa nagawa niya. Hindi alam ni Mateo na magawa iyon ng boss niya at nagpapasalamat din si Mateo na tinulungan pa rin siya ni Jess. Kahit nagagawa siya ng sitwasyon kung saan napahamak ang kaligtasan ni Jess. Bali, wala lang ang kasalanan ni Mateo para kay Jess. Sa oras na iyon, ang mahalaga sa kanya ay nabuhay pa muli ang matalik niyang kaibigan.